Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang Bible study. Matag Huwebes kini alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebreanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magapaubos diya sa imong kabubuton, sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga opportunity sa pagpangalagad na kanimo through the filling ministry of God the Holy Spirit. Pabani kami nining mubo nga oras sa pagtuon, ay pwede ni Father nga ang mga positibo nga magatuon sa imong pulong, ikaw sa gihapon magatudlo kanila through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Usab tubangi mga alagad nga igatugyan lamang kini nga panahon nga kanimo. Salamat nga mahimaya ikaw bisan man sa nini nga buluhaton karon. In Christ's name we ask all these things with praise and thanksgiving. Amen. Okay, sa milabay nga Huwebes atong gituna ng adjustment to the justice of God. And now, dinhinausap kita sa indwelling of the Trinity. Ngano nga importante usab kini natong pagatunan ang kining pagpuyo sa tulo ka personas sa kinabuhi sa mga magtotoo. Siguro doon na pa pipila kaninyo nga wala mahibalo niini nga di ay ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit nagapuyo di ay sa kinabuhi sa matag magtotoo. Adunay mga bersikulo nga atong pagabasahon, John 14:20, John 14:23, 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, 2 Corinthians 6:16, o bisa man sa Romans 8:11, no? So ato sa ni siya nga teksa-teksaon sa pagbasa. Sugod kita sa John 14:20. Diri nagaingon, niadto niyang adlaw inyong masuta nga ako anaa sa akong amahan, ug nga kamo aniya kanako, ug nga ako anaa kaninyo. Mao kining gisulti ni Jesus Christ, ako anaa kaninyo. Verse 21, ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako ug nahigugma kanako. Pagahigugmaon sa akong amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Now ambak ta sa 23. Si Jesus mitubag kaniya kung kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya, ug muanha kami kaniya, ug anha kami mupuyo diha kaniya. Diri sa verse 23, nagisgot na mahitungod sa God the Father ug sa God the Son nga nagapuyo sa kinabuhi sa mga magtotoo. Now, dagan kita diri sa 1 Corinto 3:16. Sa 1 Corinto 3:16. Nagaingon dinhi, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Now, sa verse 16, gisgutan na diri, gina-emphasize gyud diri ang atong lawas nga templo sa Dios. So wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Now, dagan usab kita sa 6:19
1 Corinthians gihapon 6:19 to 20 nagaingon dinhi, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diya sa inyong mga lawas. Now, dinhi usab sa 2 Corinthians 6:16, sa ikaduhang Korinto na usab kita, 6:16, nagaingon dinhi, unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios ug sa mga Diyos-Diyos, kay kita mo ang templo sa Dios nga buhi, sumala sa giingon sa Dios. Ako mupuyo sa sulod nila ug magalihok na kanila ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Now, katapusan nga bersikulo kining sa Roma 8:11. Nagaingon din sa Roma 8:11, kung nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siyang nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, magahatag usab o kinabuhi nganha sa inyong mga kamatayong mga lawas, pinagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Now, diri, gina-emphasize diri, ang balaang Espiritu nga nagapuyo sa sulod nato. Pag magbasa ta sa Juan 14:20, naghiskot mahitungod nga si Kristo Jesus nagapuyo nga kanato. Pag magbasa usab kita sa Juan 14:23, diri naghiskot mahitungod sa ang amahan ug ang anak, buot ang amahan ug si Kristo Jesus nagapuyo sa sulod nato. Now, kinahanglan masabtan nato kini siya, kay usa kini siya nga nagahatag kanato og dugang nga gitawag nato gahom sa pagkinabuhi nga makalikay sa sala, no? Tungod kay nahibalo kita nga ang three person of the Trinity anara day sa sulod nato, nagauban day sa to ang kinabuhi. Now, at the moment of salvation, the Father, the Son, and the Holy Spirit take up precedence inside the Christian's body. A spiritual phenomenon that makes this age unique. Very unique kini siya nga panahon nato, no? Tungod kay anaa kanato ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Now, in this dispensation, the ordinary believer is extraordinary. Gitawag tag extraordinary. Nganong nga extraordinary man, dili mo basta-basta. Ang tulo ka powers nasa sulod nato. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ug busa gitawag kini nga dispensation, the ordinary believer is extraordinary because God's personal presence enables a more intimate relationship with God than in any other time in history. So very unique kining atong dispensation, no? Tungod kay sa dinhi nga paagi atong nakita nga ang Dios gusto gyud niya nga makabaton og intimate fellowship with God ang usa ka magtotoo. So the indwelling Trinity is compelling motivation for the believer to prioritize relationship with God over relationship with people. So dinhi mo makita nga dinhi gina-impasiya gayud ug unsa ka mahinungdanon ug unsa ka importante ang atong pagpakig relasyon ngadto sa Dios, pagpakig fellowship ngadto sa Dios kaysa atong pagpakig relasyon sa tao. So kinahanglan makabalo kita niana nga nagkinahanglan kita nga masayod ug unsaon nato sa pagpakig fellowship kauban sa Dios. Now,
The indwelling also serve as the basis for unprecedented blessings and glorification of God. Each members of the Trinity has a purpose for indwelling. Now, adunay katuyuan kini og ngano nga ang tulo ka mga membro sa Trinidad nagapuyo man sa kinabuhi sa matag usa ka magtotoo. Now, letter A, sugod kita sa Father, the indwelling Father, sa John 14:23. The indwelling of God the Father is related to the fulfillment of His plan for the churches. So, di ay ang pagpuyo sa Diyos nga Amahan, may kalabutan kini siya sa katumanan sa plano sa Diyos alang sa iglesia, sa panahon sa iglesia. Now, mo ka nang sa episode 13 nga gipanalanginan kita sa tanan nga mga espirituhan ng panalangin. Bisa man sa 6 o usab diri sa Ephesians 1:12. Number 2, the Father is the author of your portfolio of invisible assets. Ang Amahan, siya ang author sa tanan nga mga invisible assets ngayang giandam alangan hikanato. Portfolio, naghiskot may tungod sa mga espirituhanong panalangin unya dito sa eternity. So He is the grantor of your screw blessings for time and eternity. Mao kini ang God the Father kini siya, no? And then number 3, He is the mastermind of the unique spiritual life for the churches. Plano sa Diyos, no? Mao kini ang katuyuan sa Diyos. Siya ang adunay pinakadako nga plano niini nga unique kaayo nga magkinabuhi nga espirituhanon ang usa ka magtotoo, moning a unique spiritual life for the churches. Number 4, the indwelling of God the Father is assurance, the guarantee of His personal ministry for every church age believer. Monang number 4. And then number 5, the Father's indwelling is related to the glorification of His unique plan and provision for the spiritual life of the church. So gibalik na po diri nga unique ang iyang plano o paghatag sa spiritual life of the church. Tungod kay kita manggod nga nasa iglesia, dapat makakaton kita og unsaon pagkinabuhi nga espirituhanon. Unsaon pagkinabuhi nga espiritual. So number 6, He indwells as assurance that a treasure of spiritual assets and blessings are prepared for each of His children. No? So, mo kini nagapuyo siya sa sulod na to, usa ka kasiguruhan nga diin a treasure of spiritual assets. So, nain mga gitawag na to tinaguan ng mga espirituhanon nga kagamitan ug mga panalangin nga giandam niya alang sa matag isa ka mga magtotoo o mga kaanakan niya. Aron nga ang matag usa adunay kaparihang nga opportunity to execute His plan and receive those assets for time and eternity. So, aduna kitay kapantay o kapatas o kapariha nga opportunity nga maka-execute kita sa plano sa Diyos. Wala may nalugi nato nini kay ang Diyos naghatag mo nato equal opportunity o equal privilege nga maka-execute kita sa plano sa Diyos. So walay usa ka magtotoo nga lugi nini tungod kay kitang tanan gihatagan ini nga opportunity. Sa katuyuan nga kung mag-execute kita sa mga plano sa Diyos sa atong kinabuhi pinagi sa paggamit sa iyang mga assets, din aduna kitay madawat para sa ato ang pagpuyo sa kalibutan ng mga panalangin o ingon man usab dinhaon niya sa eternity. Makadawat usab kita mga panalangin sa eternity. Now dinhi kita karon sa letter B.
indwelling Son, ang pagpuyo na usab sa anak, mao kini kang Kristo Jesus. Mao kini atong gibasa ganina sa John 14:20 o John 14:23. The indwelling of Christ is a guarantee of blessings and opportunity. Yes, usa ka garantiya kana siyang adunay mga panalangin ug adunay mga opportunity. Number 2, the Lord Jesus Christ is the revealed and glorified member of the Trinity. Sa John 1:18, no? Si Kristo lang ang bugtong makita sa Diyos, no? Dilim ginato makita ang Diyos nga Amahan. Pero si Jesus Christ mao lang ang gipadayag nga member of the Trinity. The Lord Jesus Christ is the revealed and glorified member of the Trinity. John 1:18. The special divine presence or a Shekinah who is glorified among men. So, mo kini siya the special divine presence or a Shekinah who is glorified among men. Number 3, the term Shekinah is derived from the Hebrew Shakan. Ug ang punong Shakan means to dwell. So, nagapuyo siya, no? Nagapuyo siya. Now, Jesus Christ, number 4. Jesus Christ, the Shekinah glory, now indwells the body of every church-age believer for the purpose of reflecting His own glory. So, mo kanay katuyuan, no? Nganong si Jesus Christ nagapuyo man sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, Jesus Christ, the Shekinah glory, now indwells the body. Nagpuyo siya sa lawas sa mga magtotoo sa panahon sa iglesia sa katuyuan for the purpose of reflecting His own glory. Sa katuyuan nga sa atong kinabuhi mag-reflect usab ang kinabuhi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhi sa mga magtotoo. Number 5, when believer fulfills God's purpose by advancing to spiritual maturity, he is transformed into the same image and glorify Christ in His body. Sa 2 Corinthians 3:18. So, buti pa sabot sa dihang kita nga mga magtotoo o sa dihang nga kita nagatuman o nakasunod o nakabuhat sa mga katuyuan sa Diyos sa atong kinabuhi o nagaabanti kita nga to sa espirituhanon nga pagkahamtong, kini siya mausab, meaning matransform. He is transformed into the same image. Ang usa ka magtotoo, matransform siya ngadto sa usa ka imahe ni Kristo, usa ka kinaiya ni Kristo. Ug mao na kanang makaglorify kay Christ in His body sa 2 Corinthians 3:18. Mahimaya na si Kristo Jesus sa iyang lawas. Ug mao kanang kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagatubo nga sa pagkahamtong, nahibalo siya magkinabuhi nga spiritual, nahibalo siya nga magkinabuhi nga filled with the Holy Spirit, in fellowship with God, ug sa diha nga nagasunod siya, naga-fulfill siya sa katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi, by advancing to spiritual maturity, matransform siya into the image of Christ, and then glorifies Christ in His body. Mao na nang makahatag na siya tinuod nga kahimayaan ngadto kang Kristo Jesus. Now, number 6, the indwelling of Christ guarantees the believer's eternal life in the presence of God. Ang pagpuyo ni Kristo Jesus kinabuhi sa usa ka magtotoo, nagarantiya kini siya sa kinabuhing walay katapusan in the presence of God. So, dinhi na kita sa sa litra nga C, no? Indwelling of the Holy Spirit. Nahuman na kita sa indwelling of God the Father, the indwelling of God the Son. Now, karon kita sa the indwelling of God the Holy Spirit. Ug ngano nga nagapuyo mo pud ang balang espiritu sa sulod nato.
The purpose of the indwelling of the Holy Spirit is twofold. Adunay duha ka katuyuan kining nganong ang balang espiritu nagapuyo man pod sa kinabuhi sa mga magtotoo. Una, to make the believer's body a temple worthy of the indwelling of Christ, and to create a base of operations for the execution of God's plan. Sa ato pa, ang katuyuan di ay sa balaang espiritu nganong nagapuyo siya nganhi kanato aron nga si Kristo Jesus, no? Angayan worthy of the indwelling Christ. Angayan siya nga makapuyo sa kinabuhi nato. And to create a base of operations for the executions of God's plan. Dili kita maka-execute sa mga plano sa Diyos kung ang balang espiritu wala magapuyo diri sa sulod nato. Mahimo kita nga human viewpoint. Mahimo nga human god ang atong mga agi kung ang balang espiritu wala magpuyo diri sa sulod nato. So usaday kay katuyuan nga nganong ang balang espiritu nagpuyo man diri sa sulod nato aron nga kita magkinabuhi nga espiritual. Mao kanang gisgutan din na sa Ephesians 5:18. Be filled with the Holy Spirit. Sa diyang puno kita sa balang espiritu, ang balang espiritu maka-perform sa sulod nato. So whereas the indwelling of the Spirit is a constant reality, a permanent position established at salvation, but filling is intermittent. No? Bot niya ipasabot, ang pagpuyo sa balang espiritu sa kinabuhi sa matag magtotoo, permanente na siya. Dili na gina siya mawala pa. Kanunay gyud ang balang espiritu nagpuyo sa matag usa ka magtotoo. Pero ang kining pagkapuno sa balang espiritu pwede siyang ma-interrupt. So unsang paagi kining word nga feeling is intermittent. Pwede kang ang imong pagkapuno sa balang espiritu masanta, mag-grave or ma-quench. So pwede, no? So bisan tinuod ang balang espiritu nasa sulod sa atong kinabuhi, bisan tinuod dili na siya mobiya sa atoang lawas, na siya nagapuyo sa sulod nato. Pero dili siya makalihok kung aduna kitay sala. Dili siya maka-function kung aduna kitay sala. Kung nag-grieve na to ang Holy Spirit or na-quench na to ang Holy Spirit, ang feeling na to sa Holy Spirit na-cut off, na-stop, o dili siya maka-influensya o makalihok na ni kanato. O mo kining gisgutan diri nga, feeling is intermittent. Ang feeling of the Holy Spirit is intermittent. Ang indwelling is permanent, but feeling is intermittent. Now, Scripture, therefore, does not command the church's believer to be indwelt by the Spirit. Wala kita gisuguha nga papuyo na to ang balang espiritu kaya automatic mangguna siya, no? Once nga mutuo ang tao kang Kristo Jesus, ang balang espiritu automatic mo puyo sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mituo. But it does command the believer to be filled with the Spirit. So, adunay kalainan nining gitawag na to, gipuy-an kita sa balang espiritu o pagpapuno sa balang espiritu. Kaya ang gipuyan kita sa espiritu, wala kita'y hinumduman na to nga dili ka na siya sugo, kundili resulta lang ka na siya sa atong pagtuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas. Automatic ang balang espiritu misulod sa kinabuhi nato. Apan ang pagkapuno sa balang espiritu, bulisyon sa usa ka magtotoo ka na siya. Kung aduna man siya ay usa ka nonsense, kinahanglan iyang i-rebound, kinahanglan i-homologeo niya, kinahanglan iyang i-confess, kay kana nga nonsense, mao kana ang nagpawala sa iyang pagkapuno sa balang espiritu. O kinahanglan gayud nga iyang paggagamiton ang kitawag rebound technique sa katuyuan nga magiging mabalik siya nga to sa pagka-espiritual. Malimpyo siya sa tubangan sa Dios. O nga pinagi niya na
mabalik na sa bagyihang pagpakig-fellowship kauban sa Dios. So the Spirit-filling ministry is a condition experience. So, kuha na siya, conditional experience that allows the believer to progress in the spiritual life so that Christ is formed in you, at home in your heart, and glorified to the maximum. So, mo ka ng katuyuan sa pagkapuno sa balaang espiritu sa kinabuhi sa ka magtotoo, tungod kay kung kita puno sa balaang espiritu sa atong kinabuhi, nan ka na, ang balaang espiritu magkatrabaho sa atong kinabuhi. Pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, pwede kitang mabago. So, mapurma si Kristo Jesus sa ato ang kinabuhi. Mahimo siyang nagapuyo nga welcome sa atong kinabuhi. At home in your heart. O sa atong pagpangalagad kaniya, pagsunod siyang kabubuton, God is glorified. Glorified to the maximum. Huwag mo ka nang mahimaya ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Now, padayon kita. Atong tagsatagsaon kining Christ is forming in you sa Galatians 4:19. So through consistent learning and metabolizing Bible doctrine, you will come to the point in which you arrive to the right objective, which is spiritual adulthood. Sabot dili, no? Nga sa atong makanunayon og permanente nga pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan magita magtuon sa pulong sa Dios. Moabot ang panahon nga ikaw musaka ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong. Og mahimo ikaw nga spiritual adulthood. So the level wherein you can have personal love for God the Father. So muna ning mahitabo dinhi, once nga musaka ikaw sa spiritual adulthood, muna ning panahon na nga din ikaw tinuod na gyud nga adunay paghigugma sa Dios nga Amahan. Kasi ang paghigugma sa Dios manggod, dili manggod murag ka nang nagkaon ng kagsili nya halang dayon, no? Dili. Sa imong pagka-anak sa Dios, dili pa nimo ma-experience ang tinuod nga paghigugma sa Dios nga Amahan. Especially nga dili nimo siya makita. So, it demands na kinahanglan siya og padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, kanang gitawag natong epistemological rehabilitation of the soul, post-salvation. Human sa kaluwasan, makanunayon ikaw nga nagatuon sa pulong sa Dios, i-inculcate nimo ang pulong sa Dios, patuhupon nimo diha sa imong kalag ang pulong sa Dios, sabto nimo i-digest nimo ang pulong sa Dios. Ug sa diyang nasabtan na nimo ang pulong sa Dios nga imong gituohan, diha siya mag-reside sa imong right lobe of the soul. So magpuyo siya diha sa imong kalag. Ug samtang ang pulong sa Dios nagapuyo diha sa kalag, sa sige nimong dugang og pulong sa Dios, hangtod nga moabot ikaw sa level nga diin makita na nimo nga tinuod na nga gihigugman nimo ang Dios nga Amahan. Ug mo na nang gitawag natong spiritual adulthood. Nga nanay virtue, no? Nanay power ang imuhang paghigugma, tinuod nga paghigugma. So this is the beginning of your joyous journey in the Christian race. So, adilhin na magsugod ang imuhang malipayon nga lakaw sa imuhang Kristohanon nga pagkinabuhi. You know the protocol plan of God? Hibalo na ka sa protocol plan of God? Unsay protocol plan of God? Unsaon sa pagpangalagad sa Dios? Unsaon sa pagkinabuhi nga in fellowship with God? Hibalo na kaniya na? Unsa ang mga sistema? So how to live in fellowship with Him? Filled with the Holy Spirit? And obedience to His will. Naibalo na ikaw sa mga mechanics niya na. Then you do not conform to this world, but instead, you renewed your mind to the standards of God, the divine viewpoint. And this is what this passage says in Galatians 4:19, until Christ is formed in you.
So until Christ is formed in you. So mo na ning panahon na nga nahulma na si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Mo na ning panahon na nga napurma na si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Tinuod nga naa kay kausaban. Kausaban dili resulta sa imuhang pag-usab sa imong kaugalingon, kundi dili kausaban resulta sa imuhang espirituhanon nga pagtubo. Now, anhi kita sa sunod. Christ is at home in your heart sa Ephesians 3:16. The result of spiritual advance is that Christ is at home in you, in your hearts. So, kung nagtubo kang espirituhanon, ang sunod nini, ang resulta nini sa espirituhanon nga pag-abanti, mao nga si Kristo Jesus, mahimo na nga malipayon nga nagapuyo diya sa imong kinabuhi. Na wala man nagpasabot nga adunay panahon nga walay kalipay si Jesus Christ, no? Malipayon man siya sa tanang panahon, pero ang bot na itong pasabot din nga samtang nagapuyo siya sa atong kinabuhi, yes, makatrabaho siya pag-ayo tungod kay limpyo man tas tubangan sa Dios. Kabalo man ta magkinabuhi nga in fellowship with Him. Ug busa, the result of spiritual advance is that Christ is at home in your hearts. To have Christ at home in your heart means the thinking of Christ is circulating in the stream of consciousness of the right love of your soul. The thinking of Christ is the Bible doctrine by which you come to know Him and His plan for you. So, muna na, no? Ang mga pulong sa Diyos, muna kanunay ang nagalihok diya sa imong kalag. Muna ang kanunay nga naga-impluensya diya sa imong kalag. With that flow of doctrine, through your stream of consciousness, you are firmly rooted and grounded in His love. The result is you respond with personal love for Him and are occupied with Him. So muna nang ang imong panghuna-huna kanunay, muna si Kristo. Ang imong panghuna-huna kanunay, muna ang mga espirituhan ng mga butang. So to love someone personally, you have to know His thinking. Dili man ka pwede nga makahigugma kaniya o dali-dali, no? Dili man basta-basta mahigugma na to ang Diyos, no? So, mahigugma na to ang Diyos personally, you have to know His thinking. Kinahanglan mahibaluan sa nato kung sa ang huna-huna ni Kristo. O mao kanang sulat diya sa 1 Corinthians 2:16, the Word of God is the mind of Christ, no? So, likewise, you will never love God until you know His thinking. You will never love God. Dili nimo pwede mahigugma ang Diyos kung dili nimo masabtan o unsa ang iyang mga huna-huna. You must possess the mind of Christ. Kinahanglan gyud nga makaangkon sa ta sa huna-huna ni Kristo Jesus. Kung ang huna-huna ni Kristo mao na ang atong huna-huna, mao nang na-change na ang atong kinabuhi from human viewpoint to the divine viewpoint. Kay si Jesus Christ, divine viewpoint man siya. So how do you know? You have the thoughts of God. So when divine viewpoints influences your thoughts and actions through perceiving, metabolizing, and applying Bible doctrine. No? So may baluan nimo nga divine viewpoint ka na siya ang nag-influensya sa imong pangunahuna o bisan man sa imong mga buhat sa dihang imong nasabtan ang pulong sa Dios, imuhang gidigest, gisabot ang pulong sa Dios, gipatuhop sa imong kalag, ug imong giaplikar ang mga doktrina diya sa imong kalag. So the more you grow spiritually, the more you think with the mind of Christ. So the more nga magatubo kita sa espirituhanong paghamtong, the more nga magahuna-huna kita diya sa huna-huna ni Kristo. His thinking, the basis for living the spiritual life, is the greatest asset you can possess. Now, diri kita sa katapusan, no? Diri na kita sa katapusan. Number 3. Christ is glorified in your body. So, mo gini ang katuyuan ginatong tanan, no? Nga gusto ginato nga si Kristo Jesus mahimaya sa atong kinabuhi. Itong basahon kining 2 Corinthians 3:10, no?
Ikaduhang Korinto 3:18. Nagaingon din ug kitang tanan uban sa naong nga dili tinaptapan sa magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo. Ginausab kita niya ngadto sa pagkasama sa iyang panagway, gikan sa kasanag ngadto sa kasanag, maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu. So mo na ning musanag na nga atong kinabuhi, mahimo na kitang influencer, no? Mahimo na kitang sa kanang word nga magnetism, no? Nga diin ang atong kinabuhi mahimong instrumento sa kaluwasan ngadto na sa uban. O siguro mahimong instrumento sa pagdasig sa lawas ni Kristo ngadto sa espirituhanong pagkinabuhi o pagpangalagad. So mo kining gisgutan niya sa 2 Corinthians 3:18, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. 2 Corinthians 3:18. No? So, 2 Corinthians 3:18. Importante ni, no? Mura po parang dali niyong ma-memorize 1 Peter 3:18, 2 Peter 3:18. Pero kini 2 Corinthians 3:18 kini siya. Naghiskot ni tungod sa glorification of the Lord Jesus Christ, pinagis kinabuhi sa mga magtotoo. Now in this passage describes the believer who reaches the high ground of spiritual maturity, in which he will become a winner in the Christian race. His life and actions is the visible manifestation of the invisible. The invisible is the metabolized doctrine in the soul and the filling of the Holy Spirit, which is everything pertaining to life and godliness. The visible is the transformed life into the likeness of Christ and the application of Bible doctrine in the soul to life situation. So nindot kini, no? Once ka maabot na kita nini nga Christ is glorified in your body, mahimo na kitang invisible hero, no? Tungod kay naani mga metabolized doctrine diha sa tong kalag, nahibalo na kita unsa ang pagpapuno sa balang espiritu, o nahibalo kita og unsa ang pagkinabuhi nga just non in the sense nga we are spirit-filled, empowered by the Holy Spirit, no? So, morning yang gisigutan, the visible is the transformed life into the likeness of Christ. Kini atong visible nga kinabuhi, ma-transform kini siya into the likeness of Christ and the application of Bible doctrine in the soul to life situation. Now, dinhi kita sa katapusan. The winner believer is an invisible hero. Naghisgot kini siya mitungod kanimo ug kanako. Nga diin nagkinabuhi kita nga hamtong, no? Nagkinabuhi kita nga madaugon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. So, mahimo kitang nagmadaugon. The winner believer is an invisible hero. So, having maximum impact. So, dili lang nahimong impact, kung dili maximum impact yun, no? On human history. Glorifying God to the maximum and receiving His true blessings in time and in eternity. So, mo kining usa ka magtutuo nga nagatubo nga sa pagkahamtong, no? Mahimo siyang invisible hero, mahimo siyang maximum impact sa kasaysayan sa tao, makahatag siya kahimayaan nga tinuod sa Dios to the maximum, pinakataas sa kahimayaan, no? And then, and receiving His true blessings in time. Yes, makadawat siya nining mga panalangin sa tang buhi pa siya, as well as mga panalangin unya dito sa eternity, sa diyang tuwa na usab kita sa langit, sa diyang tuwa na kita kauban sa Dios. So mga kaigsunan, diri lang sa taman ang atong pagtuon karon. I just do hope nga adunay dugang nga nakatunan nato diri sa atong pagtuon sa the indwelling of the Trinity. Magadto tas pagampo ta. Amahan mo nga Dios nining taknas kagabhion,
kami maghahatag sa among pagpasalamat pagdayeg ug paghimaya ang anak kanimo bisan man sa panahon nga imong gihatag ani kanamo nga din kami nakatuon sa imong pulong. Uban pa kami, Father God, nga magkinabuhi nga puyon di sa imong kabubuton, magkinabuhi nga priority na mo ang pagtuon sa imong pulong aron nga moabanti kami nga sa unahan. Espirituhan ng pagtubo. Ginawa rin naman tanang pagpasalamat, pagdayeg ug paghimaya ang anak kanimo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.